ng ating mahal na Panginoong Jesus na siyang pagkain po ng ating mga kaluluwa at tayo po muna sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon upang patnubayan tayo ng Diyos at pakalangisan ng ating mahal na Panginoon mga salita ng Diyos na ating pong mapag-aaralan. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Tayo po yung manalangin sa oras nito. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit ibabaw ng lupa, na siyang sukat lamang namin ikaligtas. Panginoon, sa iyong pangalan kami umaasa. Sa iyong pangalan kami nagtitiwala. As your name is above in every other name, there is Jesus. There is power, there is hope. There is healing, salvation, redemption in the name. We believe in thee, we trust in thee. Leading prayer for beloved, honorable pastor, mahal na Panginoon, patuloy mo kami patnubay, mag-abang lingkod. Doon sa nga ng akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, that is Lord, put thy words in my mouth, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, demonyong mga pag-aalinlangan, the most distract sa pangalan ng Jesus, in the mighty name of Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Purihin at luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at bago pong lahat, mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildis Nad Almeida, the 18th prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, at to our beloved mga minamahal children, sa lahat po ng mga anak ng ating minamahal na pastor, at patuloy po naming ipinapaabot mga minamahal ang aming pagbati at pangungumusta to all our beloved webcast viewers po mga minamahal, at sa lahat po ng ating minamahal ang mga kababayan dito sa bansa ng Pilipinas, buong Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, at maging sa ating po mga Muslim brothers, mga minamahal po sa dako ng Zamboanga, at sa lahat po ng outreach ng Zamboanga na naabot ng programang ito, ay aming pinapaabot po ang aming pagbati at pangungumusta. At sa lahat po ng ating mga minamahal OFWs, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatid na patuloy pong nagpapagal at nagsasakripisyo mga minamahal sa ibang bansa, pagkatunay hindi po biro mga minamahal ang malayo sa kanilang mga pamilya, ngunit ganun pa man, ito po mga minamahal ay para po matugunan ang pangangailangan ng kanilang buong pamilya, at kasabay po nito mga minamahal na sila po'y maging katuwang sa gawain mga minamahal patungkol po sa pinansyal ng mga pangangailangan, at may palagana po ang banal na ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon. Sa mga kapatiran po natin sa dako ng Malaysia, Sabah, Malaysia, na patuloy pong sumusubaybay mga minamahal sa banal na programang ito, sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng Singapore, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Dubai, mga minamahal, at maging sa dako ng Cambodia. Ilan po nating mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at maging sa dako po mga minamahal ko ng Grand Seri, amen. Ang address po nila doon, ito po'y mga minamahal, doon po ang ating minamahal na kapatid, beloved brother Jun Lonsaga, at ang kanilang address mga minamahal ay 9809-116 Avenue 8T8V 4B4, at sa dako ng Calgary Outreach, mga minamahal, sa panguna po ng ating beloved preacher Kuya Eric Garcia. Ang kanila pong address mga minamahal ay Unit-E 6204 30th Street SE Calgary 82C1YT, mga minamahal. At sa dako ng Cambodia naman mga minamahal, ito po ang kanilang house number ay 185 Street 426 Tuol Tumpong, Phnom Penh, Cambodia. Ito po ay malapit po mga minamahal ko sa Chinese Embassy. Ini-inform lang po namin kayo dahil sometimes may mga nagtatanong kung anong address nila sa Calgary, nagtatanong sa dako ng Cambodia, mga minamahal, kaya isinishare po namin sa inyo yung kanilang address just in case na kailangan po ninyo ng kanilang address, or may mga loved ones kayo na nandun sa Cambodia, nandun sa Calgary, at gusto pong umattend sa gawain ng ating malapit. At least mga minamahal, sa magitan po ng programang ito ay ma-inform po namin kayo, at mga minamahal, hindi na po kayo mahirapang maghanap pa mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin sa gabing ito mga minamahal, at salamat sa ating mahal na Panginoon sa taglay nating buhay, dugtong na buhay, ibayong kalakasan, kagalakan, kapayapaan sa ating puso at sa ating kaisipan na hindi po natin mabibili, minamahal ko, ng salapi, ngunit ito po'y libre, mga minamahal, na galing sa ating mabait na Diyos, sa ating
Mapagpalang Diyos, mga minamahal, at sa gabing ito, tayo po ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Binigyan tayo muli ng ginintuang pagkakataon, minamahal, upang may pangaral ang dakilang ibanghelyo, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal sa ating mga kababayan at sa lahat po ng ating mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah sa kanyang mga banal at dakilang salita. And let's talk about the topic, when the Lord change our heart. When the Lord change our heart. Mga minamahal, kung ang Diyos ay baguhin niya ang ating mga puso, mga minamahal, sapagkat yung transformation, yung changes ng tao, I believe na ito po hindi nagmumula sa outward appearance. Yung transformation ng tao, yan po yung nagsisimula sa inward transformation, mga minamahal, at wala pong ibang sentro ng isang tao ay, mga minamahal ko, yung kanyang puso. The interior of man is the heart of man, mga minamahal. Kaya yung pag-change ng Diyos, yung pag-transform ng tao, mga minamahal, sa buhay ng isang tao, ito po'y nagmumula, mga minamahal ko, sa ating puso. What will happen when the Lord change our heart? Ano po yung, mga minamahal, milagro na mangyayari kapag ang puso ng tao ay baguhin ng ating mahal na Panginoon? Only God can change, mga minamahal, the heart of human being. Tanging Panginoon lang ang makapagbabago ng puso ng tao, mga minamahal, from evil heart. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, mula sa puso, mga minamahal ko, ng makasalanan patungo sa pusong matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Ezekiel, mga minamahal, una nating pag-aralan, una nating basahin ang banal na Biblia. From the book of Ezekiel, chapter 11, verse 19, ang sabi ng Biblia, "And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and I will give them a heart of flesh." Sabi rito sa Tagalog, "At aking bibigyan sila ng isang puso, at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo, at aking aalisin ang patong puso sa kanilang mga laman, at aking bibigyan sila ng pusong may laman." Mga minamahal, grabe po yung pag-transform ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, likas po sa isang tao ang maging masama. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, deceitful heart. Our heart is, the heart of man is deceitful, and it is desperately wicked, mga minamahal. Ito po ay nature na ng tao. Ang puso ng tao ay, sabi ng Biblia, ay likas na masama. Amen. At ang sabi ng banal na Biblia, it is desperately wicked, isang puso, mga minamahal, na masama. Kaya makita mo, kapag ang Diyos ay hindi mag-intervene sa buhay ng tao, ang puso ng tao ay mananatiling mandaraya. Kapag ang Diyos ay hindi mag-intervene, mga minamahal, sa puso ng isang tao, sa buhay ng isang tao, ang kanyang puso ay mananatiling masama, mananatiling mandaraya. Ang kailangan ng mahal na Panginoon ay yung pusong malinis. Ang kailangan ng Diyos ay yung pusong dalisay. Ang kailangan ng Panginoon ay pusong sakdal. Ang kailangan ng Panginoon, yung pusong nahugasan. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, speaking of transforming our heart, mga minamahal, malaki po ang magagawa, mga minamahal, ng salita ng ating mahal na Panginoon para po, mga minamahal, mabago ang puso ng isang tao. Although na, mga minamahal, likas na mandaraya ang puso ay likas na masama. Kung hindi po mag-intervene ang salita ng mahal na Panginoon sa buhay ng isang tao, ang tao ay mananatiling masama at tiyak na bagay, mga minamahal, nakalaan tayo sa init ng apoy ng impyerno, sa kaparusahang walang hanggang. Yun po ang ating destiny. Kaya salamat sa mahal na Panginoon na mayroong salita ng Diyos, at dahil po sa kapangyarihan ng salita ng ating mahal na Panginoon, marami pong tao na ang kanilang puso ay likas na masama. Ito'y binabago ng mahal na Panginoon. Imagine, mga minamahal, dati rating kriminal, dati rating mamamatay tao. Imagine, pumapatay ng tao na parang manok lang, mga minamahal. Walang takot pumatay. Mga taong, mga minamahal, ubod ng masasama, holdupper, kidnapper, mga minamahal, killer, mga pusakal, mga ex-convict, mga minamahal, mga taong ang kanilang puso
ay tunay na likas na masama. Ngunit nung sila po ay lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon at makilala nila ang ating buhay na Diyos, narinig nila ang ebanghelyong salita ng ating mahal na Panginoon, ang kanilang mga puso, minamahal, ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya totoong sinabi ng Biblia sa verse 19, bibigyan ko kayo ng isang puso, isang bagong puso ang ilalagay ng mahal na Panginoon. Hindi naman po ibig sabihin literally na kukunin niya yung puso natin at papalitan niya ng bagong puso. No? That is spiritual. Yung mga dumi sa puso natin, yung mga mali nating haka, yung pagiging mapagmapuring, mapagmayabang, mapagmataas, yan po yung puso, mga minamahal na masama. Kukunin niya ng mahal na Panginoon, lilinisin niya yung puso natin. Sapagkat sabi ng Biblia, ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng ating puso, mga minamahal, at mapalad ang mga taong nagbubukas niyaon. Sapagkat kapag papasukin natin ang mahal na Panginoon sa ating puso, mga minamahal, ang Diyos may trono sa ating puso. Ang Diyos ang uupo sa trono, mga minamahal, ng ating mga puso. Ibig sabihin siya ang maghahari. Lilinisin niya tayo dahil ang paglilinis ng Panginoon na hindi mula sa ating panglabas na anyo. Mga minamahal, ito po'y nagmumula sa ating mga puso. Kaya nga si King David nagpray. Sabi niya, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Ang sabi ng Biblia, Diyos lang ang makapagbabago ng puso ng tao. Sabi ng Biblia, sa verse 19, aking bibigyan sila ng isang puso, aking lalagyan sila ng bagong diwa ang loob ninyo, at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman, at aking bibigyan sila ng pusong may laman. Imagine, mga minamahal, yung dati nating matigas na puso, hindi marunong maawa, mga minamahal, isang pusong, mga minamahal, hindi marunong mahabag sa kapwa, ito'y papalit na ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ng pusong may laman. Dati-dati ang puso mo'y bato, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi ka marunong tumanggap ng pagtuturo, sapagkat yan ang puso ng mga uri ng mga taong hindi marunong tumanggap ng pagtuturo, mga taong hindi marunong tumanggap ng pagsaway, mga taong hindi marunong tumanggap ng pagdidisiplina. Ang puso nila, mga minamahal, ay bato. Ngunit ang puso na yan na bato ay papalitan ng Panginoon ng pusong may laman, at kapag ang puso mo ay pusong may laman na, matututo ka ng tumanggap ng pagkakamali, matututo ka ng magpasakop, matututo ka ng sumunod, matututo ka ng magpakumbaba, unang-una sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, lalo tigit ganoon din naman sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng bagong puso. Following verse, mga minamahal, Ezekiel chapter 36, verse 26. Ito po ay may similarity sa unang talata na ating binasa, 36, verse 26 ng book of Ezekiel. Bukod dito ay, ang sabi ng Biblia, bukod dito ay makikipagtipan naman ako sa inyo. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa 26, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Ito po ay bagong espiritu sa English version, mga minamahal. Ang sabi rito, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo sa loob ninyo ng bagong diwa, mga minamahal. Lalagyan tayo ng Panginoon ng bagong espiritu, sapagkat kapag hindi ka pa naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang espiritu na naghahari sa iyo ay espiritong masama, sapagkat dalawa lang ang espiritu na naghahari sa tao, espiritong mabuti na galing sa Diyos, at espiritong masama na galing, mga minamahal ko, sa kaaway ng Diyos, galing sa demonyo. Kaya kapag ikaw ay pinaghaharian ng masamang espiritu, mga minamahal, ikaw ay magiging masamang tao. Ngunit kapag ikaw ay pinaghaharian ng mabuting espiritu na galing sa ating mahal na Panginoon, ikaw ay pag-aari ni Kristo. Sabi ng Biblia, a man without spirit of Christ, he is none of his. Ang sinamang tao na walang espiritu ni Kristo ay hindi nagiging pag-aari ni Kristo. Ngayon, kung wala kang espiritu ni Kristo, means to say na hindi ka pag-aari ni Kristo. Kapag wala kang espiritu ni Kristo, ang sabi ng Biblia, hindi ka pag-aari ni Kristo. Ngayon, kung tayo pa'y walang espiritu ni Kristo at hindi tayo pag-aari ni Kristo ng ating mahal na Panginoong Hesus, the big question is, sino ang nagmamay-ari sa atin? Yan po, mga minamahal ko, ang
dapat nating sagutin, tanong na dapat nating sagutin, sapagkat ang pag-aari lamang, yung God's property, yung pag-aari lamang ng ating mahal na Panginoon, yung mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos, yung mga taong may Espiritu ng ating mahal na Panginoon. So sabi ng Biblia, bibigyan niya tayo, mga minamahal ko, ng bagong diwa, ng bagong Espiritu, sabi ng banal na Biblia, sa loob natin, at aking aalisin ang pusong bato o puso, mga minamahal, sa inyong katawan, batong puso, at ang sabi ng Biblia, aking bibigyan kayo ng pusong may laman. Kaya makikita mo, mga minamahal, mula po sa pusong mapagmataas, tayo po'y bibigyan ng Panginoon ng pusong mapagpakumbaba, from boastful heart to a humble heart, mga minamahal. Grabe yung puso natin noon, mga minamahal. Akala mo kung sino na tayo, lalong-lalo na kung tayo po ay maimpluwensya, lalong-lalo na kung tayo po ay mayaman, ubod na tayo ng yabang, mga minamahal, lalong-lalo na kung marami tayong, mga minamahal, pera, lalong-lalo na kung tayo po ay degree holder, tayo po ay matatalinong uri ng tao, mga minamahal. Akala mo kung sino na po tayo. Tayo po ay may taglay, mga minamahal ko, na mapagmataas na puso. Ngunit ang sabi ng Biblia from the book of James, chapter 4, verse 7, He resisted the proud, but He giveth grace to the humble. He resisted the proud, but He giveth grace to the humble. Kanya pong, mga minamahal, sinasawata yung mga taong mapagmataas. Ang sabi rito, submit yourself therefore to God. Resist, mga minamahal, He resist the proud. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, He resisted the proud, but He giveth grace, minamahal ko, to the humble. Amen. Kanya pong sinasawata yung mga taong mapagmataas. Ngunit ang sabi ng banal na Biblia, kanyang pinagpapala yung mga taong mapagpakumbaba. Ganun ang puso natin, mga minamahal. Mapagmataas tayo, mapagmapuri tayo, mapagmayabang tayo sa ating mga sarili. Ngunit nang tayo po ay, mga minamahal, mataniman na ng salita ng ating mahal na Panginoon sa magitan po ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinuruan tayo ng Panginoon, mga minamahal, na maging mapagpakumbaba. Bakit, mga minamahal? Unti-unti niya nang pinapalambot ang ating mga puso dahil po sa salita ng mahal na Panginoon. Dati-rating magnanakaw, ngayon naging giver na sa gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Dati-rating masama ang ugali, mga minamahal, ngayon naging mahilig makipag-away. Ngayon, nung nakilala na ang mahal na Panginoon, naging peacemaker na po, mga minamahal. May pagbabago ang buhay natin, at ang changes, yung transformation ng buhay natin, unang-una ay magmumula, mga minamahal, sa kaibuturan ng ating mga puso. Kaya sa James chapter 4, verse 7, He resisted the proud, but He giveth grace to the humble. He giveth grace to the humble. Pinagpapala na yung mga taong mapagpakumbaba. Kaya mainam, kung tayo po, mga minamahal ko, ay palaging mapagpakumbaba. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, yung mga mapagpakumbaba ay tinataas ng Diyos. Yung mga mapagmataas ay binababa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang salita ng ating buhay na Diyos. Proverbs chapter 16 verse 5, ang sabi rito, everyone that is proud in heart is an abomination unto the Lord. Ang sino mang mapagmataas sa kanilang puso, ito po'y karumal-dumal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. You are abomination. You are abominable, mga minamahal, in the sight of the Lord. Ikaw ay magiging karumal-dumal sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin, minamahal ko, ang banal na Biblia, aklat po ng Salmo. Ang kabanata, mga minamahal ko, ay 16. Ang talata po, mga minamahal ko, ay talatang 5. The Lord is, ang sabi rito, mga minamahal, 16. Amen? Verse 5, or rather Proverbs pala, mga minamahal, sorry po, aklat po ng Proverbio, ang kabanata, mga minamahal ko, ay kabanatang 6, amen, 16. Ang talata po, minamahal ko, ay talatang 5. From the book of Proverbs, chapter 16, verse 5. Ang sabi po dito sa English version, everyone that is proud in heart is an abomination unto the Lord, though had joined in hand, and he shall not be unfurnished. Mga minamahal, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, bagamat maghawakan
sila ng kamay ay walang pagsalang, sila'y parurusahan. Amen? So sabi ng Biblia, ang bawat mga minamahal tao na may palalong puso, mga minamahal pusong palalo, ito po ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagamat maghawakan sila ng kamay, walang salang, sila ay parurusahan. Kahit magsama-sama pa, magtulong-tulong pa yung mga taong palalo. Sabi ng Biblia, tiyak na bagay, walang pagsalang, sila ay mga minamahal parurusahan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang pagiging palalo ay isang mabigat na kasalanan. Tandaan po palagi natin na si Lucifer, mga minamahal, ay itinapon, pinalayas, pinaalis ng Panginoon sa sangkalangitan sapagkat sa kanyang pagiging palalo at mapagpaimbabaw, mga minamahal. Amen? Kaya ang sabi ng banal na Biblia, ang nais ng ating buhay na Diyos, tayo po ay maging mapagpakumbaba. That's why, unti-unting binabago ng mahal na Panginoon ang puso natin. Tinuturuan tayo na magpatawad, tinuturuan tayo ng Panginoon na lumimot, mga minamahal, sa pagkakasala ng mga tao na nagkasala sa atin. Tinuturuan tayo ng Panginoon, mga minamahal ko, na tumanggap ng ating pagkakamali, tumanggap ng ating pagtuturo upang tayong po, mga minamahal, ay maging perpekto sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa aklat po ng Salmo, ang kabanatay 50, ang talatay 22 hanggang talatang 23, mga minamahal, from the book of Psalms, chapter 50, verse 22 up to verse 23. Ano po ang sinabi ng Biblia? Gunitain nga ninyo ito, ninyong mga nangangalimot sa Diyos. Baka kayo aking pagluray-lurayin at walang magligtas sa inyo. Sa English, mga minamahal, now consider this day, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of God. Sabi ng Tagalog, gunitain nga ninyo ito, ninyong mga nakakalimot sa Diyos. Baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang magliligtas sa inyo. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin, at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipapakita ang pagliligtas. Purihin po ang salita ng ating mahal na Panginoon. So kung ang Diyos ang ating kausap, ayusin natin yung pakikipag-usap natin sa ating mahal na Panginoon. Kung mayroon tayong binibitiwang pangako, mga minamahal, tiyakin mo na tutuparin mo ang iyong ipinangako. Bakit? Hindi ka nangako sa tao. Hindi ka sumumpa sa tao, mga minamahal. Ikaw ay nangako, ikaw ay sumumpa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang sabi ng Biblia, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin. Every time na tayo po'y naghahandog ng pasasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tumatanggap tayo ng mga pagpapalang material, hindi tayo nakakalimot sa pagpapasalamat sa Panginoon, tumatanggap tayo ng pinansyal ng mga pagpapala, hindi natin nakakalimutan ng mahal na Panginoon sa pagpapasalamat. Taglay natin ang kalusugan sa ating pisikal na katawan. Tuwing gigising tayo ng umaga, nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Maging ang pagkain na ating kinakain, maging ang inumin na ating iniinom, maging ang mga minamahal tubig na ating ipinapaligo, ay dapat din natin itong pasasalamatan. Makarating tayo sa ating destinasyon at makauwi tayo sa ating mga sariling tahanan, huwag nating kakalimutan ang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Maging ang pagsubok ay pasalamatan natin. Sabi ng Biblia, ariin ninyong pagpapala ang maiinit na mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay, na bagamat ito'y sa tingin ng iba ay pangkaraniwan, amen, ito po ay, mga minamahal, para sa ating mga naglilingkod, ang mga pagsubok na ito ay pangkaraniwang lang. Yung dinaanan mong pagsubok, mga minamahal, may mga Kristiyanong pinagdaanan na rin ang pagsubok na yan. Mga minamahal, gaano man kabigat ang problema mo, ang sabi ng Biblia, tiyak na bagay na yan ay pangkaraniwang lang. Bakit? Dahil anuman kabigat ang problema mo, mga minamahal, may mga taong pinagdaanan din ang bigat na problema na iyong dinaranas ngayon. Kaya sabi ng Biblia, yan ay pangkaraniwang lang sa ating mahal na Panginoon. Dapat nating pasalamatan ng Diyos sa bawat pagsubok, sa bawat problema, sa bawat kahirapan. Kaya sabi ng Biblia, gunatain ninyo ang mga bagay na ito. Huwag ninyong, mga minamahal, huwag kayong makangalimot sa Diyos. Baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang makapagligtas sa inyo. I will turn you in pieces, sabi ng Biblia, and no one can save you. Wala pong Totoo po yan. Mga minamahal, mahirap pong kaaway ang Diyos. Maging kaaway na natin si Satanas,
Huwag lang natin maging kaaway ang Diyos. Bakit? Dahil kapag si Satanas ang ating kaaway, may Diyos nakakampi sa atin. Ngunit kapag ang Diyos ang ating kaaway, sino ang magliligtas sa atin mula sa kamay ng Panginoon, mula sa galit ng Diyos? Sino ang magliligtas sa atin mula sa puot ng ating mahal na Panginoon kapag ang Diyos ang ating maging kaaway? Kaya di baling maging kaaway na natin si Satanas. Tiyak na bagay, mayroong Diyos na nasa likuran natin, may Diyos na kakampi sa atin, may Diyos na magliligtas sa atin, may Diyos na magpoproteksyon sa atin dahil mga minamahal siya ang totoong kakampi na kailanman ay hindi tayo iiwan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everyone that is proud in heart is an abomination unto the Lord. One of the indication that we forgot in the Lord when we are boasting to ourselves, it include that we don't need God. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagmamayabang sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yan po ay isa sa mga indication, mga minamahal, na nakakalimutan mo na ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Isa po yan sa mga indication na hindi mo alam, mga minamahal, ang magagawa ng Diyos o ang ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay mo. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, one of the indication that, mga minamahal, when we forgot in the Lord, when we are boasting to ourselves, kapag tayo po ay nagmamalaki na, nagmamayabang na sa ating mga sarili, dapat ang Kristiyano, mga minamahal, dapat ang tao, maging katulad tayo ng palay. Alam niyo yung palay? Yung palay, habang napupuno ang kanyang butil ng laman, lalong yumuyuko, mga minamahal, yung palay. Ibig sabihin sa tao, dapat sana, the more na tayo po ay, mga minamahal, tumatanggap ng maraming mga achievement, the more dapat na tayo po ay nagkakaroon ng maraming mga blessing, mga pagpapalang material, financial, the more na dapat ang tao ay nagiging mapagpakumbaba. Ngunit kakaiba, mga minamahal ko, ang nature ng tao kapag yumayaman na, mga minamahal, dating mahirap, dating hikahos, dating walang-wala, kapag nagkapera na, mga minamahal, nagbabago ng attitude, nagbabago ng ugali. Mga minamahal, totoo nga naman na mga minamahal, kapag pera na, mga minamahal ko, ang naghahari sa puso at isip ng tao, nagkakaroon ng malaking pagbabago ang isang tao. Mabuti sana, mga minamahal, kung papatungo sa kabutihan, mga minamahal, ang pagbabago ng tao na yon. Ang problema, mga minamahal, ay patungo sa kasamaan. Kaya ang sabi ng Biblia, one of the indication na tayo po ay nakakalimot na sa Panginoon, malayo na tayo sa Diyos, yung tayo po, mga minamahal, ay nagmamayabang na sa ating mga sarili. It conclude that we don't need God. Ito po'y, mga minamahal, nagpapatunay na parang sinasabi na natin na higit na tayo sa Diyos or kaya hindi na natin kailangan ng ating mahal na Panginoon. At alam po ninyo, mga minamahal, ang sabi po rito, meron pong isang sikat na singers. Ito po'y kilala, mga minamahal, sapagkat ito po'y sumikat mga year 1990s. Mga minamahal, si John Lennon, isa pong vocalist, mga minamahal ko, ng banda ng Beatles, sa isang American magazine, mga minamahal, siya po ay in-interview, mga minamahal, at ang kanyang sinabi, I'm pretty sure that Christianism was collapsed. Mga minamahal, kanyang sinabi sa kanyang isang interview na ang Christianism daw, itong ating paglilingkod regarding sa ating mahal na Panginoon, this is Christianism. Ang sabi niya, mga minamahal, I am pretty sure that Christianism was collapsed, mga minamahal. Amen? Parang diniinan niya. Nag-aroon siya ng conclusion na yung Christianism ay, mga minamahal, magkukulaps. Ibig sabihin, mawawala. Ang sabi pa niya, Jesus is okay, but his teaching are very simple and nonsense. Ang ating mahal na Panginoon daw ay okay. Yung kanyang teaching ay napakasimple. Para sa kanya, para sa kanya yung turo ng mahal na Panginoon, yung mga parable ng Diyos, teaching in his time, mga minamahal. Para kay John Lennon, ito po ay simpleng, mga minamahal, turo lang. Simpleng, mga minamahal, aral lang. At ang sabi niya, mga minamahal, lahat daw ng turo ng ating mahal na Panginoon ay nonsense. That is blasphemy against God. Kanya pong
minamaliit ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y mabigat na pagkakasala, mga minamahal. Sabi pa nga ng Biblia, gamitin mo lang ang pangalan ng mahal na Panginoon sa paggamit na walang kabuluhan. Ikaw ay nagkakaroon na ng mabigat na pagkakasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Ten Commandments, don't use the name of the Lord in vain. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa paggamit ng walang kabuluhan. Ito po si John Lennon, mga minamahal, too much of confidence. Akala mo kung sino na siya, porket sikat siya, mga minamahal. Sometimes ganito ang tao, no? Overwhelmed tayo dahil sa kasikatan. Na-overwhelm ang tao, mga minamahal, dahil po sa tagumpay, doon sa success, sa kanyang business, sa kanyang profession, mga minamahal, sa kanyang career. Ito po si John Lennon, na-overwhelmed siya sa kanyang career sapagkat siya'y sikat na. In his time, halos sambahin siya, mga minamahal, ng kanyang mga tagahanga. At alam po ninyo, dahil sa kanyang overwhelming, sa kanyang puso, mga minamahal, siya'y natutong magpataas. Maging ang Diyos, mga minamahal, ay kanya na pong tinutuligsa. Ang sabi niya, mga minamahal, yung Christianity magko-collapse. Ang sabi niya, ang mahal na Panginoon ay okay, but his teaching, mga minamahal, ay very simple and nonsense. Mga minamahal, parang sobrang pagmamayabang ng taong ito. Alam po ninyo, mga minamahal, hindi po yun lumampas sa pandinig ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, look at it. We are very popular, ang sabi niya, than him. Sabi niya, mga minamahal, mas sikat pa tayo kaysa sa kanya. Tingnan ninyo, mas sikat pa tayo kaysa sa kanya. Alam po ninyo ang nangyari, Lennon was shot 6 times in his chest, mga minamahal, 2 weeks after his interview. 6 na beses siya po ay binaril, mga minamahal, sa kanyang dibdib. Mga minamahal, 2 linggo lang ang lumipas doon sa kanyang interview. Mga minamahal, dumating agad yung matinding parusa ng ating mahal na Panginoong Hesus sa kanya dahil sa kanyang pagmamayabang, dahil sa kanyang pagmamapuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ayaw na ayaw ng Diyos, so tayo po'y nagmamayabang. Ang gusto ng Panginoon, remain humble in the Lord. Manatili po tayong mapagpakumbaba, gaano man karami ang ating pera, gaano man ang naabot nating propesyon, ano man ang naabot natin sa ating mga karir, ano man ang mga blessing na ating tinatanggap, make it sure na hindi po magiging mapagmayabang at maging mapagmapuri ang iyong puso sapagkat ikaw ay parurusahan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, I will tear you in pieces doon sa mga taong nakakalimot. Mga minamahal, dapat ang tao ay lumagay, mga minamahal, tayo sa tamang lugar. Take note, mga minamahal. Tayo po ay sinilang na wala tayong dala. Wala pong natao na dating doktor. Wala pong natao na dating mga minamahal engineer. Wala pong tao na nataon dating pari. Ano man ang profesyon mo ngayon? Ano man ang kinatatayuan mo ngayon? Ano man ang kalagayan mo ngayon? Yan ay biyaya ng Diyos. Yan ay pagpapala ng mahal na Panginoon. Biyaya at pagpapala na kailangan nating pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po yan ay gamitin natin para magmayabang, magmapuri. Apakan natin, mga minamalang maliliit nating mga kapatid, mga minamahal, dahil tayo po ay nasa taas na. Tandaan natin, mga minamahal, nagmula ka sa wala. Isinilang ka, mga minamahal, sa ibabaw ng lupa na wala ka ni isang dala. At ang sabi ng Biblia, mamamatay ka rin, mga minamahal, at babalik ka sa lupa, sapagkat sa lupa ka rin nagmula at babalik at lilisan ka sa mundong ito na wala ka ni isang dala. Kaya mayroong isang farmer na nagmayabang, sabi ng farmer, ako ay aani ng sagana at ako'y magpapagawa ng bagong kamalig. Ang lumang kamalig ay aking sisirain at ako'y gagawa ng bagong kamalig. Pagkatapos ng anihan, ilalagay ko ang aking bagong ani sa bagong kamalig. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, magpahinga ka, kaluluwa, magsaya ka, kaluluwa, kumain ka, kaluluwa, matulog ka, magpahinga ka, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, haling na tao, ngayong gabi ay kukunin ko ang iyong buhay, sino ang makikinabang ng iyong pag-aari? Ang totoong mayaman, sabi ng Biblia, yung mga taong may ang kanilang puso ay pinaghaharian ng ating mahal na Panginoon. Sila ang totoong mayaman. So sabi ng Biblia, haling na tao, ngayong gabi kukunin ko ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay. Sino ang makikinabang ng iyong pinaghirapan? Sapagkat lilisan tayong wala.
babalik tayo sa alikabok sapagkat alikabok tayo, mga minamahal ko. Nagmula sa sobra na kanyang kayabangan na display ang ating mahal na Panginoon, hinatulan siya mula sa kanyang kayabangan. Imagine, mga minamahal, at 6 na bala sa kanyang dibdib, mga minamahal, 2 weeks lang ang lumipas, 2 weeks later lang ang lumipas, mga minamahal, yung kanyang interview, nangyari na, mga minamahal ko, yung pamamaril sa kanya. At hindi niya po, mga minamahal, na ilaga ng kamatayan, maging ang kanyang kayamanan at pag-aari ay hindi po naging sapat upang iligtas siya mula sa kanyang kayamanan. Kaya huwag tayong magmamapuri, huwag tayong magmamayabang. Ano bang mayroon ka, magandang boses mo, huwag mong ipagmayabang yan. Biyaya na ng Diyos. Anytime, pwede ang kunin ng mahal na Panginoon sa iyo. Magaling ka mag-preach, magaling ka tumugtog, ano man ang gift mo, potential mo, skill mo sa gawain, huwag mong ipagmayabang yan. Dahil sometimes, mga minamahal, nagmamalaki. Merong mga nagmamalaki, mga minamahal, porkit marunong na, nagmamalaki. Sinasabi nila na, kapag wala ako dyan, walang mangyayari sa gawain. No, hindi ito gawain ng tao, mga minamahal. Merong iilan dyan na mga minamahal manunugtog na kapag marunong na, nagmamalaki. Sinasabi nila, mga minamahal, na kung wala ako, ang gawain na yan ay mababalaho. Yung gawain na yan ay hindi maitutuloy, no, mga minamahal. Hindi po ito gawain ng tao. Kahit sino ang mawala, ni isa man sa atin, kaya tayong palitan ng mahal na Panginoon ng higit pa sa iyo. Kaya hindi ka pwedeng, tingnan mo, maraming nagmalaki sa gawain. May nangyari ba sa gawain? Anong nangyari sa gawain? Pinagpala ng Diyos. Sapagkat ang kailangan ng mahal na Panginoon, yung puso, mga minamahal, yung mga minamahal, golden vessel ba? Ayaw ng mahal na Panginoon. Hindi naman kailangan ng mahal na Panginoon ng ubod ng gagaling. Dahil minsan sa sobrang magagaling, nagmamalaki, nagmamayabang sa kanilang mga sarili. At pinapalitan ng mahal na nais ng Panginoon. Ano man ang kalagayan natin, mga minamahal sa gawain, matuto tayong magpakumbaba sapagkat yan ay biyaya lang ng Diyos. Yan ay grasya lang ng ating mahal na Panginoon. Jeremiah chapter 9 verse 23. Following verse, mga minamahal, let not the mighty man glory for their might. Let not the wise man glory for their wisdom. Let not the rich man glory for the riches. Sabi ng banal na Biblia, Jeremiah 9 verse 23, mga minamahal, ang sino mang malalakas ay huwag magmapuri sa kanilang kalakasan. Ang sino mang marurunong ay huwag magmapuri sa kanilang karunungan. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw na ayaw ng Diyos na tayo po ay magmamapuri. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nagmamayabang, mga minamahal. Ang sino mang mayayaman ay huwag magmapuri sa kanilang kayamanan. Bakit? Ang kayamanan ay galing sa Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, kung kayo ay magkaroon ng mga tahanan na inyong matitirahan, dumami ang inyong mga baka, dumami ang inyong mga karnero, dumami ang inyong mga ginto, dumami ang inyong mga salapi, kayo'y sumagana sa maraming mga bagay. Huwag magmataas ang inyong puso at huwag ninyong kalimutan ang Panginoon. Huwag kayong magmalaki at sabihin ninyo sa inyong mga sarili, ang lahat ng kayamanang ito ay aking naangkin dahil sa aking sariling pagsusumikap. Sabi ng Biblia, huwag ninyong kalimutan na ang Diyos lang ang nagbigay sa inyo ng karunungan upang mamahala anumang negosyo, anumang inyong pag-aari. Ang mahal na Panginoon pa rin ang nag-i-establish. Mga minamahal, gaano man kasagana ang isang kaharian, Diyos ang nagbibigay tibay, Diyos ang nagbibigay tatag, Diyos ang nagpapala sa isang kaharian. Ganon din sa isang tao, mga minamahal. Kaya mo narating ang posisyon mo ngayon, ito'y hindi dahil sa iyong sariling strategiya at galing. Ikaw ay nakaabot sa kinalalagyan mo ngayon dahil may Diyos, mga minamahal, na nagpala sa iyo. May Diyos na nagbindisyon sa iyo. Tingnan mo si Apostle Peter, mga minamahal, iniwanan ng Diyos. Bumalik sa pangingisda. Buong magdamag na sila po'y nanghuli ng isda. Ngunit nakakalungkot, mga minamahal, sa buong magdamag nilang panghuhuli ng isda, mga minamahal, wala silang nahuli ni isa. At that very moment, si Apostle Peter ay iniwanan niya na yung kanyang tungkulin. Sapagkat sabi ng Biblia, I will call you as a fishers of men at a fishers of fish. Sabi niya, sumunod kayo sa akin. Dahil tatawagin ko kayo hindi upang maging tagapangisda ng isda, kundi maging tagapangisda ng tao, maging pamamalakaya, maging mamamalakaya, mga minamahal ko ng tao. Ngunit nung namatay ang mahal na Panginoon ng 3 araw, na-disappoint si Apostle Peter
dahil kanya pong dininay ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, hindi pa titilaok ang manok ng 3 beses, ipagkakanulo mo ako, mga minamahal. Kanya pong dininay ang mahal na Panginoon. At alam ninyo, mga minamahal, bumalik siya, na-discourage siya, bumalik siya sa pangingisda. Buong magdamag siyang naghuli ng isda, wala siyang nahuli ni isa. Ang ibig sabihin, kahit anong pagsusumikap mo, kung hindi ka samahan ng mahal na Panginoon, ang pagsusumikap mo ay mababaliwala. Kahit ang gabi ay gawin mong araw, ang araw ay gawin mong gabi, mga minamahal, yang lahat ay mababaliwala. Para ka lang nagpasok ng pera sa isang butas, mga minamahal ko na bulsa. Magtataka ka kahit anong pagsusumikap mo, kahit anong pagpapagal mo, ang pagpapagal mo, mga minamahal, ay humahantong sa wala dahil hindi mo, mga minamahal, hinahanap unang-una ang kaharian at katwiran ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia, mga minamahal? John chapter 16 verse 33, mga minamahal, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga minamahal, unahin mong hanapin ang kanyang kaharian katwiran at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, boast not for your own self, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, yung mga boastful, yung mga mapagmataas ay riniresist ng mahal ng Panginoon, ngunit ang mga mapagpakumbaba ay pinagpapala ng ating buhay na Diyos, mga minamahal. Ang sabi po rito, isa pong former president, mga minamahal, ng Brazil, ang kanyang pangalan ay Tancredo Neves. He commented against during his campaign period. He said, I am pretty sure that I won this candidacy, that even God cannot replace me, mga minamahal, sapagkat sa kanila pong panahon, sa kanilang mga minamahal bansa, kapag ikaw ay maging presidente at maging maayos ang iyong pagiging presidente at gusto ka po ng tao, mananatili kang nakaupo kahit ilang taon, mga minamahal, hindi kagaya dito sa bansa ng Pilipinas, minamahal, na 6 years ay nagkakaroon na po ng election at kung sino ang mananalo, yun ang papalit na magiging presidente. Ngunit mga minamahal, sa dako po ng Brazil, sa kanilang kapanahunan, mga minamahal, ay kapag presidente ka at maayos ang iyong panunungkulan, hindi ka mapapalitan. Kaya ang sabi niya, he said, I am pretty sure that I won this candidacy, that even God cannot replace me. Kahit na po ang Diyos ay hindi siya kayang palitan. Mga minamahal, parang nagmalaki na rin kagaya ni John Lennon, na ang sabi ni John Lennon, mga minamahal, sa kanyang interview, ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ay nonsense, walang kwenta, simple lang kanyang pangangaral, at ang sabi niya, mas sikat pa nga tayo sa kanya. Ito namang isang former president, mga minamahal ko, ng Brazil, ang sabi niya, even God cannot replace me. Yes, he won the candidacy as President of Brazil, ngunit ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng ating pinag-aaralan, right after his inauguration, he was sick and dying. Pagkatapos ng kanyang inaugurasyon, siya po, mga minamahal, ay nagsakit, at dahil po sa kanyang sakit, siya po, mga minamahal ko, ay namatay. Siyempre, papalitan siya, mga minamahal, ng bagong presidente, sunod sa kanya, mga minamahal. Kaya yung sinabi niya, even God cannot replace me, ito po ay, mga minamahal, bumalik sa kanya. Ito po yung naging malaking kasinungalingan. Si Joseph Bill was the chief engineer of, mga minamahal, the Titanic. Siya po yung chief engineer ng Titanic. One of his interview, this ship, ang sabi niya, this ship was made from the first class of materials that even God cannot destroy this ship, mga minamahal. Kahit daw po ang Diyos ay hindi kayang sirain, hindi kayang wasakin. Mga minamahal ko, yung kanilang ginawang ship, ito po ay, mga minamahal, barko ng Titanic, at ito po ay naging sikat. Napanood natin ito, mga minamahal. At ang sabi rito, on April 14, 1912, the ship struck in iceberg and sunk it, mga minamahal. Tumama po ito sa isang bloke, mga minamahal ko, ng yelo, at ito po ay nahati sa gitna, mga minamahal. Nabutas ito at nahati, mga minamahal ko, sa gitna. At ang sabi rito ng ating information, there is 200 o 2,220 people on board, but sad to say, there's only one survived. Imagine, mga minamahal, 2,220 person on board.
nakasakay doon sa Titanic na yon, mga minamahal, na ang sabi nila, gawa mga minamahal sa mga first class na material that even God cannot destroy. Kahit daw po ang Diyos ay hindi kayang wasakin. Minamahal ko yung barko na yon. Ubod ng pagmamalaki, ubod ng pagmamayabang. Kanilang hinahamon mga minamahal ang kakayahan ng ating mahal na Panginoon. Wala po silang kaalam-alam, mga minamahal, na pwede silang wasakin ng mahal na Panginoon anytime dahil po sa kanilang pagmamalaki. Ito po'y brinodcast dahil sa kanyang interview, nagmalaki siya, nagmamayabang. Kawawa naman yung mga tao. At ang sabi pa nga ng aking info na nabasa, mga minamahal, ito pong Titanic na ito, mga minamahal, ay marami pong club sa loob, mga prostitute, mga minamahal, na doon ang casino, sugalan. Ito po ay barko, mga minamahal, na punong-puno ng kasamaan sapagkat ang mga sakay doon ay mga minamahal talagang masasamang uri ng tao. Hindi naman po lahat, mga minamahal. Nakakalungkot. Umabot po ng 2,220 people on board, but sad to say, there's only one survived. And her name, mga minamahal, was Elizabeth Gladys Melvina din. Isa pong babae, mga minamahal ko, ang naligtas. At nakakalungkot po yun, mga minamahal, dahil sa dami ng isa lang, mga minamahal, ang only one survive. At ang nakakatuwa pa doon, yung nakasurvive, mga minamahal, ay isang bata na 2 months old. Ang akala natin yung babaeng nakaligtas, pero in history, mga minamahal, parang 2 months old, yun po ang information na nakalagay doon. Mga minamahal, siya lamang pong nakaligtas, iniligay ng kanyang mga parents sa ibabaw, mga minamahal ko, ng lumulutang na bagay para ang bata, mga minamahal, ay hindi po, mga minamahal, tumigal sa magitan ng lamig ng yelo. At nakakalungkot, too much, mga minamahal, boastfulness, sa sobrang pagmamalaki, sa sobrang pagmamayabang, pinaparusahan ng ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 12 verse 31, mga minamahal, ating pong basahin ang banal na Biblia, aklat po ng Mateo. Ang kabanata ay kabanatang 12. Ang talata po, mga minamahal ko, ay 21. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Verse 21, 12, mga minamahal, from the book of Matthew. 12, versikulo 31, rather, 31. Ang sabi rito, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Mga minamahal, kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan, yan po ay kasalanan, pamumusong sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay ipapatawad sa tao. Datapwat kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. This is blasphemy against God. Yung sinabi ni John Lennon, that is blasphemy against God. Yung sinabi, mga minamahal, ni Tancredo Neves, isang former president ng Brazil, that is blasphemy against God. Yung sinabi ni Joseph Bill, isang chief engineer ng Titanic, that is blasphemy against God. Ang sabi niya, even God cannot destroy the ship, that is blasphemy against God. Meron pong isang kwento, mga minamahal, one incident in Campinas, Brazil, incident that never been forgotten of Brazilian. Meron pong isang grupo, minamahal ko, ng kabataan na nagkaroon ng party. Yung isang anak, mga minamahal, ng isang ina ay sinundo sa kanilang bahay ng kanyang mga kaibigan. Nakita ng nanay, yung driver, mga minamahal, ay amoy alak at lasing. Kaya kinausap ng nanay yung mga anak, yung anak niya at sa kanyang mga kasamang mga kabataan. Ang sabi niya, manalangin kayo. Manalangin kayo upang ingatan kayo ng Panginoon at samahan kayo ng Diyos. Yun po ang sinabi ng nanay, manalangin kayo upang ingatan kayo at samahan kayo ng Diyos. Alam po ninyo, mga minamahal, ang sabi ng kanyang anak, nanay, hindi na po siya pwedeng sumama dahil puno na kami, wala na siyang uupuan. Nagtawanan yung mga kabataan. That is blasphemy against God. Yan ay pamumusong sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang sabi ng anak, nanay, hindi na po siya pwedeng sumama sa amin dahil puno na kami, wala na siyang mauupuan. Nagtawanan yung mga kabataan. Tapos pinalo pa niya ng kanyang mga minamahal pagbibiro. Ang sabi niya, nanay, kung gusto niyang sumama, doon na lang siya sa compartment ng sasakyan. Tumabi na lang siya doon sa mga itlog dahil doon sa compartment ng sasakyan, mga minamahal, mayroon pong isang tray ng itlog na nakalagay doon, baon po nila. Ang sabi niya, nanay, kung gusto niya talagang sumama, doon na lang siya sa compartment ng sasakyan. What is compartment ng sasakyan? Mga minamahal, doon po nakalagay yung mga baggage, mga gamit ng sasakyan.
Yung biro niya, mga minamahal, although biro lang yon, pero sa pandinig ng mahal na Panginoon, that is blasphemy. Kaya nga minsan nagbibiro tayo, mga minamahal, ng biro na hindi natin alam ay pamumusong na. Hindi natin alam ay mga minamahal panunuligsa na sa Diyos. Hindi natin alam, mga minamahal, ay minamaliit na natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng bata, mga minamahal, ng kanyang anak, kung gusto niyo talagang sumama, doon na lang siya umupo sa compartment sa likod ng sasakyan, katabi ng mga itlog. Habang sila po ay bumibiyahe, mga minamahal, na disgrasya yung sasakyan. Ito po'y bumangga ng napakalakas na pagbangga. Nawala ng preno, bumangga yung sasakyan, napakalakas na pagbangga. Wasak ang sasakyan. Lahat, mga minamahal ko, ng sakay ng sasakyan na iyon, pati ang driver, ang anak ng ina na iyon, ay patay, mga minamahal. Lahat sila ay patay. Because that is blasphemy against God. Pinagtawanan nilang mahal na Panginoon. Alam niyo ano nangyari, mga minamahal, nung dinouble check ng mga pulis, mga minamahal, yung mga patay na mga tao, patay na mga pasahero ng sasakyan na dahil grabing pagkawasak. Nung tiningnan nila yung compartment, merong isang tray doon ng itlog, mga minamahal. Ang katakataka, ni isa, walang nabasag, minamahal. Ni isa, walang nabasag. Mas iningatan pa ng Panginoon yung mga itlog. Imagine, what is itlog? Gaano lang ba yung rupok ng itlog? Kapag ito'y masagi ng konti, mababasag na. Pero at very moment, mga minamahal, sa accident na yon, na hindi po nakalimutan ng buong Brazilian, buong bansa ng Brazil. Dahil yung pangyayaring yon, patay lahat ng mga taong sa loob ng sasakyan. Ngunit ang isang tray, minamahal ko, ng itlog ni isa ay wala pong nabasag. Kaya sometimes, mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Mga kababayan natin, mga minamahal, sometimes sa sobrang pagbibiro natin, nasasaktan natin ang damdamin ng ating mahal na Panginoon. Matuto tayong magpakumbaba. Matuto tayong magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Biblia, when the Lord change our heart. What will happen when the Lord change our heart? Kapag baguhin ng Panginoon ang puso natin, tuturuan tayong umibig sa Diyos. Gumalang ng labis na paggalang sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yan po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo po'y gumagalang sa ating mga magulang, mas galangin natin ang ating Diyos sapagkat siyang may hawak ng ating buhay. Sa mga oras na ito, itanggapin natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sumunod po kayo sa aking pananalangin. Ang tanging makapagbabago ng puso ng tao, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Only God can change, can transform our inner being. Wala pong iba kundi ang ating mga puso, mga minamahal. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. May kapangyarihan ng Diyos magbago ng iyong puso. Kung mabago ng Panginoon ang puso mo, babaguhin ng Diyos ang pagkatao mo, babaguhin ng Diyos ang buhay mo, mga minamahal. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong harapan. Nagsisisi sa aking mga kasalanang nagawa mula sa aking pagkabata. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking pagmamayabang. Patawarin mo ako sa aking pagmamapuri. Patawarin mo ako sa aking pagmamalaki. Salamat sa karunungan, mahal na Panginoon, na iyong ipinaunawa sa amin. Na naman ang aming narating, ang lahat ng ito'y biyaya lamang na galing sa iyo. Mabag ka sa amin. Isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aming buong sambahayan. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin ang aming minamahal ng mga tagapakinig. Pagpalain mo sila sa magitan ng iyong mga banal na salita. Baguhin mo ang kanilang puso, ang kanilang isip sa magitan ng iyong mga banal na salita. Turuan mo sila magpasakop sa iyong kalooban. Kahabagan mo sila. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sampu sa kanilang buong sambahayan. Mahal na paibigyan mo silang pagkakataong makilala ka at mapaglingkuran ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y dumalangin po para po sa ating mga karamdaman. Ating pong ilagay ang ating pong mga kamay sa ating screen at ating pong sawayin na ng mga karamdaman ay gumaling, problema ay malutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, sa pangunang panalangin ng mga pastor, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa lahat ng aming mga kapatid na taglay ang mga karamdaman. Ano ba mga problema na kanilang kinakaharap? Ikaw magbigay ng kalutasan sa pangalan ng Jesus. Stop right now and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, demons of cancer, demons of
TB, damos of diabetes, demonyo ng high blood, anumang uri ng karamdaman na nagpapahirap sa kanilang pisikal na katawan. Ikaw magpagaling sa pangalan ng Jesus. Demonyo ng mga problema, ikaw magbigay ng kalutasan. In the mighty name of Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y dumako para sa ating mga pangangailangang material, financial, spiritual. Ipanalangin natin ang kalakasan, ipanalangin natin ang karunungan, ipanalangin natin ang kaalaman, ang pangunawang spiritual. Kalakip natin ipanalangin ang dugtong na buhay at complete recovery para sa ating beloved pastor, mga beloved children. Sila'y blessed ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Idinadalangin namin ang dugtong na buhay at ibayong kalakasan para sa aming minamahal na pastor, mahal na Panginoon. Batid mo, Diyos, na kailangan namin ang isang pastor na katulad sa aming mahal na pastor. Mga beloved children, ikaw ang patuloy maglagay sa kanila, sa lahat ng aming minamahal na mga kapatid sa gitna ng mga problema, gitna ng mga pangingin at panlupaypay. Mga kapatid namin nasa mabigat ng mga suliranin, tulungan mo sila mga pangailangan, ikaw mag-provide. Mahal na Panginoon, pagkatbatid namin na sa iyong langit at ng lupa. Kung kayo mong ibigay sa amin ang langit, gaano pa kayang mga material na mga bagay sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Para po sa ating additional announcement, mga minamahal ko sa gabing ito, tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain, mga minamahal dito po sa Dako ng Tala, Zamboanga Outreach. At ang ating gawain every Wednesday, alas 3 ng hapon, alas 7 ng gabi, tayo po yung matatapos. At every Friday, this coming Friday, araw ng bukas, mga minamahal, ang ating oras ay alas 3 din po ng hapon na tayo po yung matatapos alas 8 po ng gabi. Ito po yung Friday service pa lamang po, mga minamahal. At sa darating na linggo, ating pong Holy Supper, mga kapatiran po natin sa Dako ng Ayala. Dito po ang ating gawain. Wala po tayong gawain sa Dako ng Ayala. Ang ating gawain ay dito po sa Dako, mga minamahal ko ng Tala, Zamboanga Outreach. Ang ating oras ay alas 10, mga minamahal ko ng umaga. At tayo po yung matatapos alas 3 po, mga minamahal ko ng hapon. Pagpalain tayong lahat at ulitin ko po, Holy Supper po natin this coming Sunday, ang pagkain po ng tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon at pag-inom ng ubas na simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. At tayo po dumako sa ating closing prayer, mga minamahal. Ipabaon ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan, mga minamahal. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay na Diyos. Amang banal, Diyos na dakila, kami nagpupuri, nagpapasalamat. Minsan ang pa'y matagumpay naming na isagawa ang programang ito, pangangaral ng banal mong salita, karagdagang karunungan, kaalaman, pangunawang espiritual. Mahal na Panginoon, salamat sa pagbabago mo ng aming mga puso. Tinuruan mo kaming magpakumbaba. Tinuruan mo kaming gumalang, rumispeto, mahal na Panginoon. Hallelujah, sumamba sa iyo. Mahal na Panginoon, ng buong puso, buong isip, lakas at kaluluwa. Salamat sa iyong mga pagtuturo at mga pangangaral sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, sa mga tao na ginagamit mo, pangipaunawa sa amin na iyong kalooban. Pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus, sa aming pansamantalang pag-iwalay kung paano kami iningatan mo sa aming pagparito. Ganoon din po sa aming pag-uwi. Ipabaon mo sa amin ang kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso at kaisipan. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Hanggang sa muli po, minamahal, mula po sa ating studio, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po, minamahal ko ang inyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad, ay nagpapaalam sa inyo at hanggang sa muli, mga minamahal, pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon at ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumagana sa ating lahat. God bless us all. Amen and amen. Reaching for, never could